Nalungkot ni Dennis Padilla ang petisyon ng anak na si Julia Barreto na alisin ang apelyido ng aktor sa kanyang legal name. Attorney Gabby, pwede nga bang magpapalit ng pangalan ng isang tao at ano yung kailangan para mapalitan ito? Good morning. Well, good morning. Unang-una, ang pagpapapalit po ng pangalan, tandaan po natin, isang pribilehyo at hindi isang karapatan. So, kailangan lumusot sa tila butas ng karayom bago mapalitan ito. Hindi madali at hindi rin masyado mabilis. As with many other things na dumadaan sa korte, yung mga prosesong ganito. Generally, ang pagbago po ng pangalan, lalo na yung surname, at mukhang ganito ang kaso, di ba? Yung kanyang family name, ang kanyang pinapalitan, mas mahirap kesa pagpapapalit ng first name or ng nickname. Kasi syempre, sa ilalim po ng batas natin, ang paggamit ng surname indicates paternity. Kaya nga, kailangan mong kunin yung pangalan ng tatay mo. In fact, ang pagpalit ng first name, by way of information lang po, dahil sa Republic Act 1948, pwede nang dumaan sa administrative process sa civil register. Pero yung katulad ng kaso na to na yung family name ang gustong palitan, yan definitely kailangan dumaan sa korte. Okay? So lahat ng papapalit ng mga major ng pangalan, dapat dumadaan sa korte. So, kung magpapapalit man, dapat ay merong mga grounds na kinikilala sa ilalim ng batas. Pangatlo, tandaan din po natin ang general rule kung isang bata ay legitimate, tulad nga na sinasabi natin, kung legitimate ang anak, siya ay legitimate na anak ng kanyang nanay at tatay, dapat talaga niyang gamitin ang family name ng kanyang tatay. Dinadala lamang ang family name ng nanay pag hindi legal na kasal ang ama at ina. So unless there are justifiable reasons, hindi rin pwedeng basta-basta palitan ang family name na ito. Okay, yan na. Mga justifiable reasons. Ano-ano nga ba yung mga grounds na ito? Well, maaaring magpalit ng pangalan o mag-file ng kaso for change of name under Rule 103 ng Rules of Court na yung action nga ay change of name. Pero dapat nga daw ito ay serious, valid, meritorious grounds. Tulad ng A, kung ang pangalan ay nakakatawa o yung ridiculous, mahirap isulat o i-pronounce, mga halimbawa. Ang classic example po niyan, mula pa sa law school kami, kung ang family name mo, talaga? Bagong Gahasa. Meron Bagong Gahasa, Kilikili, or dati yung Kukurichkin. Hindi natin sinasabi na kakahiya or ridiculous. Except na hindi maiwasan na pag narinig na ibang tao, nagre-react eh. So, pag, kunwari, Virginia Bagong Gahasa, yan ang classic example sa law school. Kung Virginia Bagong Gahasa ang pangalan mo, pwede ka, mapapayagan kang mag-change of name. Kasi talagang, I'm sure, lahat ng tao na marinig yung pangalan na yun, magre-react. Katampulan ng tukso din yun, diba? So, pag gano'n ang ground, pwedeng palitan. Ano pa yung ibang grounds? Kung nagkaroon ng pagbabago sa status, halimbawa, na legitimate ang bata dahil kinasal ang nanay at tatay. Di ba? Nanganak yung nanay nang hindi pa kasal, eventually nagkasal yung nanay at tatay, legitimated ang bata, pwede niyang palitan ng status niya at saka ang family name niya. So, syempre, bilang isang legitimate na anak, maaaring gamitin ang family name ng tatay kung hindi pa niya to ginagamit dito sa kaso ng legitimation. At saka, pag palitan to avoid confusion, halimbawa, kung meron kang kapangalan na may criminal record, na may whole departure order, eh para hindi ka naman magkagulo every time na nag-a-apply ka sa passport o nababasa pangalan mo, pwede ka magpa-change of name. Or kung ang pangalan na ginagamit mo mula kabataan, especially dati hindi naman strict ang mga paaralan na kumukuha ng birth certificate, mamaya malalaman mo na iba pala yung pangalan mo sa birth certificate. Pero lahat na ng school records mo nasa ibang pangalan. Yon to avoid confusion. Pwede kayong maghain ng petition for change of name. So, meron ding ibang mga grounds, pero dapat ganitong level siya. Ganun ka-serious and valid and meritorious. So, hindi po pwede yung wala lang, gusto ko lang, or gusto kong palitan to Beyonce. Kasi matagal ko na siyang idol. Hindi pwedeng ganun-ganun na lang. So, sa kaso po ni Julia, hindi natin alam kung bakit niya gustong palitan ang pangalan niya by dropping her father's surname. Parang hindi naman ridiculous o nakakahiya yung Valdivia, which is the real family name of her father, and that's the name that she carries. Alright. Maraming salamat, Attorney Gabby Concepcion. Maraming salamat din. Buti lang, di natin kailangan love natin ang name natin, diba?